Ang ating talata po ngayon ay makatatagpuan po sa Matthew chapter 16. And the story goes like, Jesus is traveling with His disciples and Jesus poses two questions. Dalawang tanong po para sa mga disipulo niya ang kanyang binigay. Alam niyo po, ngayon po ay ikalawang Sunday na po ng August. Tama po ba? Am I computations right? No? Second Sunday of August. Mabilis po ang panahon. Sino po sa mga students po natin ngayon ang pasukan na? Can I see the hands? No? Most of you guys, you started your class na. Nagsimula na mga klase natin sa iba't ibang mga schools. I remember a friend of mine, ito pala sila, Brother Dan Persil. Kasama po namin sila sa Midweek Marilao. Sobrang hands-on po nila sa mga anak po nila. Meron po silang time sa panonood ng TV, time po sa paggamit ng iPad. And I know, you parents, you can relate to this. Tama ba? Ayaw nyo po na masyadong maraming screen time ang mga bata. Tama po? Bakit po? Kasi po minsan, yung screen, ay nababawasan po yung opportunity for the children to enhance their creativity. Unlike when you're reading, di ba? When you're reading a book, you imagine things. Am I right? Am I making sense? Can you hear aloud? Yes. But if you're looking straight, smartphone, iPad, TV, yes, you can get learnings from there, but ito po ay talagang alam ng mga parents, ayaw nila masyado ng screen time. Alam niyo po ba? The datas nowadays, mababa po ang Pilipinas sa ranking po ng comprehension. No, out of many countries, ang Philippines, mababa po ang ranking sa education. Ito po ay nakaka-alarma at nakakalungkot. Nakakatakot po ito. Naalala ko po when I was still young, at alam ko po yung mga kaidaran ko po rito, mas matanda pa po sa akin, you would agree. Pag tayo po yung nagre-report sa school, di ba merong activity sa school, you're reporting. It's always hard to report something that you do not understand. Am I making sense? Can you hear loud? Yes. It will be impossible to explain something that you do not understand. In our series today, ang ating serye po ngayon sa ating mensahe ng Panginoon is Let's Talk About Jesus. Today, we are going to talk about the question of Jesus. Who do you say I am? Who do you say I am? And that is why the title of our message for this morning, who do you say Jesus is? If I'm going to ask you, brothers and sisters, sino po ang Panginoong Jesus para sa'yo? Who is Jesus to you? Sigurado marami po kayong mga kasagutan. Tama po ba? You may think of different questions. We may have the same answer. But right now, mahalaga po yung ating pagkakaunawa para lalo po nating mayakap kung sino po ang Panginoong Jesus. Personally, I really appreciate our series of message talking about Jesus, no? Amen po ba? Na talagang sarap pag-usapan po ng Panginoong Jesus, how rich, the glory of our Lord. And last week, pinag-usapan po natin the invitation of Jesus. But right now, we are going to talk about our understanding pagdating po sa kung sino ang Panginoon. And again, our understanding of Jesus, it matters a lot. Kaya po, ano yung mga bagay na nakaka-apekto po sa pagkakaunawa po natin? Sino ang Panginoong Jesus? So we're going to talk about three things that really affects our understanding of who Jesus is. Are you ready? Meron po mga pito. Ano? Are you ready? Amen. So the three things na makaka-apekto po sa ating pagkakaunawa of who Jesus is. Number one, let's go to the first verse. Ang sabi po dito, dumating po sila sa Caesarea Philippi. It's a place called Caesarea Philippi. Jesus came and His disciples. At sabi po sa talata po ng verse 13, sabi po dito, tinanong po niya yung mga disciples niya. Sabi niya, who do you think? Who do people say the Son of Man is? Sino sa tingin ninyo ang tingin ng mga tao sa Son of Man? Son of Man referring to Jesus. Basically, tinatanong niya yung mga disciple niya, anong sinasabi ng mga tao tungkol sa akin? Sumagot po yung mga disciples. Sabi ng mga disciples, next verse, sabi po niya dito, Panginoon, ang sabi po ng iba, ikaw daw po si John the Baptist. Panginoon, sabi ng iba, ikaw daw po si Elijah. Lord, sabi ng iba, ikaw daw si Jeremiah. At ang sabi po ng iba, isa ka daw sa mga propeta. Ano po makikita po natin dito? The disciples answered the question based on their experience. They answered the question based on what they have experienced from Jesus. Therefore, the first thing that affects our understanding of who He is our experience with Jesus. Experience with Jesus.
Yung sagot po ng mga tao na binahagi po ng mga disipulo kay Jesus, it may not be the exact answer, pero ang pinanggagalingan po ng sagot ng mga tao ay kung ano po yung naranasan nila. Nalala ko po nung bata-bata pa po ako, elementary. Naranasan niyo po magkaroon ng teacher na napakabait. No, alam niyo po, ang sarap bilang estudyante, no? Ang saya po ng pakiramdam pag yung teacher mo ang bait-bait. Agree po ba kayo? Nalala ko, babae po yung teacher ko noon, grade 3. Alam niyo po, hindi ko na po maalala yung pangalan niya, pero naalala ko po yung tawag po namin sa kanya. Si Teacher Angel. Kasi para po siyang angel eh. Para siyang angel sa bait, di pa pag sobrang bait ng guro, parang angel, no? Si Teacher Angel, di ba? Hindi ko na maalala yung pangalan niya, pero naalala ko yung impact niya sa akin kasi ang bait niya eh. Meron naman po kami naging teacher, lalaki, terror, talaga, napakasungit. May kilala po ba kayong ganon? Napakasungit, sobrang sungit. Hindi ko na rin po maalala pangalan niya, pero ang tawag po namin sa kanya ng bata, Godzilla. No? Mga guys, ito si Godzilla. Hindi ko po pinopromote ang name calling. Ano? Pero when I was young, we tend to call people by other names based on our experience with them. Am I making sense? Can you hear loud? Yes? And the people were like that. The people were like that. Kung ano yung nararanasan nila sa Panginoon, and they were asked, sino si Jesus para sa'yo? They got their answers based on what they are experiencing or based kung ano ang naranasan po nila. Alam niyo po mga kalakbay, kung babalikan po natin yung tatlong tao, balikan nga po natin, kinompare po ng mga tao si Jesus sa tatlong tao eh. Una po kay John the Baptist. Sino po ba si John the Baptist? John the Baptist, sa time po nila, he's very famous. Alright? Sobrang sikat. He's like a superstar. Sikat na sikat siya, kaya nga po sabi ni John the Baptist, di ba? Hindi ako ang bida, kundi si Jesus. Diba? He's so famous. Ano pa po mga characteristics ni John the Baptist? John the Baptist, ang tapang po niya sa mga Pharisees, diba? He called the Pharisees and Sadducees a brood of vipers. Ang tapang. And also, Jesus did that. So, nakita niyo po yung kaparehas, Jesus and John. Parehong sikat, parehong matapang. Ikalawa po si Elijah. Elijah, at their time, Elijah was dead 900 years before this happened. So, bakit si Elijah yung akala ng mga tao? Because Elijah spoke about repentance. And Jesus is doing this also. He spoke about repentance. Ikatlo po, Jeremiah. Bakit Jeremiah? Kasi si Jeremiah was weeping and was being rejected by the leaders. At ganon din po si Jesus. So kung makikita po ninyo, ang unang punto po ng pagkakaunawa kung sino si Jesus ay manggagaling po sa inyong karanasan. Ano po ang mga karanasan nyo? Sino ang Panginoon? Alam niyo po, ang hirap ikwento sa iba yung narinig mo lang. Iba po yung kwento mo na nabalitaan mo lang at iba yung kwento mo na naramdaman mo mismo. Am I making sense? Alam niyo po, pag nagkikwento po ako dati, ang sakit daw ma-opera eh. May kwento ko sa mga taong sakit. Pero iba yung naranasan ko na magkaroon ng operation. Iba yung pakiramdam pag ikaw ang nakaranas mismo. What are we saying today, this morning? That we need to be sensitive with our experiences with God. Kaya alam niyo po, ang ganda po nung nakaraang linggo, we have established that we cannot, hindi lang po rest ang matatagpuan mo sa Panginoon, kundi a partner. Can everyone in this room shout the word partner? And our one and only best partner is Jesus Christ. Every day He's moving, every day He's helping you, every day He is with you, and yet, nararamdaman po natin minsan, bakit parang wala akong experience sa Panginoon? Alam niyo po mga kapatid, nakakalungkot. Pag matatapos na ang 2024, you only have one testimony to share with your loved ones. Nakakalungkot po pag matatapos ang buong taon, matatapos ang isang linggo, na wala kang masabi na ginawa ang Panginoon sa buhay mo. Alam niyo po, napakasarap na paalala po ngayon. Maging sensitibo sa Panginoon. Ano ang ginagawa mo? Naalala ko po, meron pong isang story of a blind man in John chapter 9. I know some of you are familiar with this. John chapter 9. Naglalakad daw po si Jesus, John 9:1. As he was walking, nakakita po siya ng bulag na lalaki. Bulag po siya sa pagkakapanganak. At alam niyo po, pinagaling po siya ni Jesus. Kakaiba po yung pagpapagaling sa kanya. Paano po siya pinagaling? Yung iba pinagaling, hinawakan. Yung iba pinagaling, sinabi lang ni Jesus, gumaling. Yung iba, hinawakan yung damit ni Jesus, gumaling. Pero this man was healed. Paano daw po? Sabi po dito, dumura si Jesus. Dumura po siya sa lupa. Verse 6, He spit on the ground and made some mud with saliva, naging putik, and put it in the man's eyes. Are you with me? Are you there? Isang kakaibang experience po sa Panginoon, ano? Talaga niligyan ng putik yung mata mo.
galing sa laway. Tapos ang sabi pa sa kanya, go to a specific river, you wash your eyes there. Di ba parang kung ikaw yung bulag, Lord, bulag nga ako paano ako pupunta doon? Di ba? It's a very different experience. And to make the long story short, yung experience po ng taong ito, ay siya po ay napagaling ng Diyos. Well, indeed, our Jesus really is a miracle worker. Can you hear a loud amen to that? At alam niyo po, dahil sobrang hate ng mga Pharisees si Jesus, kinuha nila yung bulag. Sabi nila, fake news yan, hindi yan totoo. They're interrogating the man. Tapos yung lalaki, dahil hindi naman niya kilala si Jesus, bigla lang siyang pinagaling, ang sabi lang niya sa verse 25, hindi ko po talaga alam kung sino siya. I don't know his name. I don't know whether he is a sinner, verse 25, or not. I do not know. Sa verse 25, but one thing I do know is that I was blind, but now I see. The only thing that this man has told the Pharisees was his experience. Experience. Ang hirap po maintindihan ng Panginoon kung hindi mo po siya nararanasan. Mahirap po nating maunawaan ang kanyang plano kung hindi po natin pakikinggan ang kanyang gagawin. Alam niyo po, napakasarap na katotohanan po sa atin that Jesus, He is revealing Himself depende po sa need ng tao. I'm gonna repeat that. Jesus is revealing Himself according to our needs. Ano pong mga halimbawa po? Can we show the slide that shows the revelation of Jesus, yung mga I ams niya? Sabi niya, I am the bread of life. Sabi niya, I am the light of the world. Sabi niya, I am the door. Ito pong, sabi niya, I am the bread of life. If you have read John chapter 6, dito po yung nagsasalita sa Jesus, marami nakikinig sa Kanya. Tapos po nagutom. Naranasan niyo na ba yun? Nakikinig kayo sa mensahe ng Panginoon, tapos nagutom ka. Huwag po kayo mag-alala. Hindi po tayo abutin ng lunch. Nagutom po yung mga tao. Gutom na gutom sila. Ang sabi ng mga disipulo, Lord, gutom na po yung mga tao. And you know the story, Jesus made the miracle out of loaves and fishes. Are you familiar with the story? Can you hear loud? Yes? Pinakain po niya yung 5,000 tao. Pagkatapos po, same chapter, Jesus told the people, I am the bread of life. Sa gitna ng kagutuman at pangangailangan ng mga tao na nakikinig sa Kanya, sinabi niya na ako ang bread of life. Can you see the relationship? People needed bread and food, and then Jesus will introduce Himself as the bread of life. Someone who will fulfill you, someone na bubusugin ka, someone that will come, na tatanggalin ang iyong gutom at uhaw. Ikalawa po, sabi, I am the light of the world, di ba? Sabi po niya, I am the living water. Sabi niyo sa Samaritan woman, I am the healer, I am the way, the truth, and the life. I am the good shepherd, I am the great shepherd. In John chapter 10, alam po ninyo, Jesus is talking to specific people. Ang kausap po niya, mga shepherd. Are you familiar with the shepherd? Yes? Yes? Shepherd, it's a man who's taking care of sheep. Tagapangalaga po ng tupa. Pastol sa Tagalog. At yung pastol po, yung mga tupa po kasi sa kanilang setting, meron po silang kwadradong lugar kung saan po nila tinatago o pinapangalagaan po yung mga tupa. And syempre, para po makalakad ang mga tupa, maliit po bias ng mga tupa eh. Hindi po sila aasama katalon sa mataas, no? Alam niyo po, meron pong pintuan doon. There's a doorway for the sheep. At habang nagsasalita po si Jesus in the middle of the shepherds, ang sabi niya, I am the doorway of heaven. I am the gate. Nakita niyo po, He's relating to us by our experience. Sabi niya, I am the good shepherd. Ibig sabihin, nung nagpakilala po ang Panginoon, when Yahweh introduced Himself as I am, it means that He can be who you need to be. Ano pong kailangan nyo ngayon, mga kapatid? Do you need a healer? Do you need a comforter? Do you need a restorer? Do you need a friend? Do you need a father? You have Jesus. And I think our Lord Jesus deserves a clap offering. Palakpakan naman po natin, our God, who is really always there. Alam niyo po, maging panalangin po natin, no? Lord, gusto ko po ng bagong experience sa'yo. Ayoko po ng isang kwento lang yung makikwento ko sa mga tao. Gusto ko po marami akong masabi patungkol sa'yo. Can that be our prayer right now, mga kalakbay? Can you hear loud? Yes? Yung maging panalangin mo, Lord, I want a new experience. Pero alam niyo ba, sabi nga ng Panginoong Jesus, He's the great teacher. Lord Jesus is a great teacher. He's called the Rabbi. Meaning, every day He is teaching you something. Kaya, ang magandang panalangin, Lord, make me sensitive. Gawin mo kong sensitive sa kung anong tinuturo mo sa akin. Naranasan niyo na ba na meron kayong tinuturuan tapos maling lesson yung natututunan niya?
Nakaka-bad trip di ba? Parang nakaka-impatient. Minsan po, ganun din po sa Panginoon. The Lord is teaching us something, pero ibang lesson yung nakukuha mo. Kaya minsan yung pagsubok mo paulit-ulit-ulit. Yung problema mo, pabalik-balik-balik. Kasi yung pinaka-tinuturo sa ng Diyos, hindi natin makuha. At wag po kayong mag-alala, nangyayari po ito sa ating lahat. It happens to people many times. That is why we need to be sensitive. Sigaw nga po natin yung word, sensitive. Kailangan po natin maging bukas ang isipan at puso. Lord, anong tinuturo mo sa gitna ng baha? Lord, anong tinuturo mo sa gitna ng pagkalugi? Lord, anong tinuturo mo sa gitna ng kawalan? Anong tinuturo mo sa gitna ng pagluha ng aming pamilya? What is the Lord teaching us? Alam niyo po, meron po akong aso. Sino po may mga aso dito? No, we love dogs, no? Mga fur parents. Talagang, yung iba ayaw ng pusa eh. Pero ang cute rin naman ng pusa. So yung aso ko po, dalawa po yung aso ko. Isa pong Shih Tzu, si Chad. At isa pong mini pincher, si Cheddar. Madali pong tandaan yung pangalan ng aso ko kasi parang keso, Cheddar. Pero brown po siya. Si Cheddar po para po siyang minipin yung mga chihuahua. Nakakita na po ba kayo ng chihuahua or minipin? Yes? Alam nyo, di ba yung mga small dogs, yung pa yung matatapang? Hindi ko maintindihan eh. Alam niyo po yung aso ko, minsan nilakad ko po eh. Nakakita ng Labrador, ang ginawa po niya, hinabol po niya yung Labrador. Hindi ko maintindihan bakit tumatakbo yung Labrador. Parang ang liit ng aso ko eh. Tapos yung mother-in-law ko, meron po siyang aso, si River. Golden Retriever. Pag dinadala po sa bahay, grabe si Cheddar. Talagang inaaway po niya si River. Ang laki-laki ng Golden Retriever, di ba? Talagang nanlalambot. Cheddar ang tapang-tapang po niya. Sabi po ng studies, yung mga ganong klase daw po ng aso, mini pincher, sobrang stubborn daw po noon. Stubborn. Pero alam po ba ninyo, naturuan ko po si Cheddar, no? Talagang, na-train ko po siya ng mga ilang dog tricks. Pag sinabi ko po, sit! Sit po yan. Pag nakita nyo, talagang ganda ng tindig. Yuko! Yuyuko. Higa! No? Kung mapapansin niyo po, bilingual yung aso ko. Marunong po mag-Ingles, marunong mag-Tagalog. No? Yun po yung katalinuhan niya. Pero alam niyo po, ng mga nakaraan, napapansin ko po kasi pag papakainin ko po, sasabihin ko po na, sit! Sit. Tapos nakikita ko sa kanya, parang naaatat na siyang kumain. Kaya, ang gagawin ko, gusto ko siyang turuan ng patience. Sabi ko, Cheddar, sit! Hawak ko yung pagkain. Bibilang po ako ng 1 to 10. Bilang nga po tayo 1 to 10. 1, 2. Oh, 6 pa lang. Alam niyo po, 6 pa lang, nagtatatalo na si Cheddar. 6 pa lang po, talagang akin yung pagkain ko. Nakasit na ako eh. Akala po kasi ni Cheddar, ang tinuturo ko sa kanya yung sit. Natutunan na niya yun eh. Ang tinuturo ko po sa kanya, yung patience. At kaya paulit-ulit kami. Sit. Upo siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tatayo na naman. Hindi pa niya nakukuha yung lesson ng patience. Alam niyo po, minsan po, may tinuturo po sa atin ng Diyos. Akala natin, alam na natin. Pero naturo na yan ng Diyos eh. May ibang tinuturo ang Diyos sa iyo. Nandiyan po ba kayo? May kausap po ba ako? And our goal is to be sensitive enough to really learn, Lord, what are you teaching me at this moment? Meron ba akong kailangang baguhing pananaw? Meron ba akong kailangang baguhing pag-iisip? Meron ba akong kailangang baguhin sa schedule, sa gawe, sa pananalita? Let's always be open for correction sa Panginoon. Kaya, can you face your seatmate right now? Sabihin mo nga po sa pinakamalapit sa'yo, huwag kang maging katulad ni Cheddar. Ano? Pero mabait po yun, pag nakita po ninyo. Huwag lang po kayong matatakot kasi nang hahabol. Si Cheddar po, no, isang halimbawa po sa atin. Ang Panginoon ay talaga nagtuturo. So Lord, we want to be sensitive and we want to experience your goodness and your work. Are you with me with that prayer? Can you hear loud amen? So that is the number one. The first thing that affects our understanding about who Jesus is with our experience with Him. Ikalawang bagay po. So si Jesus po, tinanong niya yung mga disciple niya. Sabi niya sa mga disciple niya, sa tingin niyo, sino ako ayon sa mga tao? Ano ang chika ng mga tao tungkol sa akin? Ano pa lang po yon? Preliminary question. Ngayon, tinanong po ni Jesus, the real deal. He posed the real question na gusto po niyang ibigay. Tingnan po natin, ang sabi po niya, how about you? Who do you say I am? Pakita natin yon. Sabi, who do you say I am? Tinanong po niya yung mga disipulo. Tapos, alam niyo naman po si Peter, no? Simon Peter.
Sabi nga po ng mga studies, si Simon Peter sobrang legal po niya. Sabi nga nung iba, in layman's term, bida-bida daw po nga si Peter. But Peter is so excited to show his love, his faith, his joy. Sumagot siya, sabi niya, Jesus, you are the Messiah. You are the Messiah. Tapos ang sabi pa po dun sa latter part ng verses, if you're going to look, sabi po dun, it was not revealed to you by your flesh and blood. It was not revealed to you by your flesh and blood. Ang sabi, it was revealed to you by my Father in heaven. Are you with me, mga kapatid? Can you hear aloud? Yes? Sabi dito, blessed are you, Simon, son of Jonah. Hindi ito na-reveal sa'yo ng iyong laman, ng ating pagiging makamundo, kundi ito ay ni-reveal sa'yo ng Father in heaven. Ano po yung ikalawang bagay na makaka-apekto po sa ating pagkakaunawa kung sino si Jesus? Una, hindi lang po yung mga sa ating experiences at karanasan, kundi number 2, the objective truth. God's revelation. God's revelation about Jesus. A while ago, we've talked about experiences. Those were subjective learning. Those were the things that you felt, the things that you understood sa pinaramdam sa'yo ng Panginoon. Mahalaga po yun eh. Experience is beautiful. Pero hindi po sapat na magbabase ka sa karanasan lang. You need to always look for what is it na nire-reveal ng Panginoon sa kung sino si Jesus. Peter, sa kanyang pagiging sensitive po sa mga nangyayari at ginagawa ng Panginoon, it was revealed to him and it was the truth that Jesus is the Messiah. Can everyone shout the word Messiah? Sa ibang salin po, ito po yung Christ, Savior, the Anointed One. So ano naman po ang implication po sa atin of Christ being the Messiah? Alam niyo po sa Pilipinas po, ay in the religious view, karamihan po sa mga Pinoy, ang tingin po nila sa kaligtasan ay meron pong points system. Points system. Pag ikaw ay naging mabait sa iyong magulang, plus points sa langit. Narinig niyo na ba yan? Pag ikaw ay nag-share ng hindi kagandahan po sa Facebook, minus points sa langit. Ano? Pero alam po ba ninyo, ang malinaw po na mensahe po ng Panginoon po sa atin is Ephesians 2, 8-9, for it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves. Ephesians 2:8-9, hindi po ito dahil sa inyo. Ang kaligtasan ay hindi sa iyong kayang gawin, kundi dahil ito po ay regalo ng Diyos. Regalo ng Diyos. At ang regalo po, kahit kailan po, ay walang bayad. Ang regalo po ay walang bayad. At makikita po natin malinaw in Romans 6:23, the gift of God is in Christ Jesus our Lord. And this is the revelation of God to Peter na kailangan din po nating balik-balikan. Para maunawaan mo sino si Jesus, hindi lang yung karanasan mo, kundi maging yung revelation ng Diyos sa iyo na siya ang iyong tagapagligtas. Sino po magsasabi dito that Jesus is our Savior? Can you hear loud? Amen. Gaano niyo po na-appreciate yung pagliligtas po ng Panginoong Jesus? Do you still appreciate the cross? Every time you look at the cross, every time you're being reminded about Jesus, what do you feel? Dumating ka na ba sa punto, kapatid, na hindi ka na tinatablan ng katotohanan ng ating kaligtasan ay nanggaling sa sakripisyo ng ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo? If you are at the point of your life na lumalapit ka lang sa Panginoon dahil gusto mo ng pagpapala at hindi ka na lumalapit sa Kanya na walang pasasalamat sa kung anong ginawa niya sa krus ng Kalbaryo para sa atin, you need to go back. Like David in the book of Psalms, ang sabi niya, the joy of my salvation. Kailangan araw-araw, mga kapatid, mga kalakbay, lagi po nating ibalik yung excitement, pakiramdam, yung overwhelming feeling. Every time we remember our Messiah, our Savior. Our Savior. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Let this be our statement every day. Thank you, God. He is mankind's only hope for salvation. Alam po niyo, there's so many gods, so many people, small g gods, who's claiming that they are the way, that they are the truth and the life, but only one truth prevails. Ito po yung Panginoong Jesus. Jesus Christ. Can you hear loud? Amen if you agree. Ang Panginoon po, kailangan po nating balik-balikan ang katotohanan, the revelation of God, that He is the mankind's hope for salvation. Parang ano po yan eh, halimbawa ako po isang judge. No? Halimbawa, ako po isang judge.
Tapos halimbawa yun, si Cherifer, yung aking asawa, nakulong po. Nakulong jaywalking. Kulong ng 12 years. Siyempre, hindi naman yung accurate, no? Jaywalking, 12 years na nakulong. Ako yung judge nila po sa hukom. Makita ko po siya, kilala ko to, asawa ko to, mahal ko to Palayain niyo yan. Love ko yan Sa tingin niyo po ba ako isang patas na judge? No. Ako po ay isang bias na judge. Am I right? Andiyan pa po ba kayo? Can you hear loud? Yes? Ang ginawa po ng Panginoong Jesus, ng ating Diyos Ama, nakita ka niya, kilala ko to, mahal ko to He is a just God. Sabi niya, palayain mo siya, ako ang ikulong ninyo ng 12 years. Jesus Christ, hindi ka lang niya pinalaya ng basta-basta, kundi siya yung sumalo ng parusa na dapat po tayo ang makakuha. And my prayer, brothers and sisters, as we go home after this service, let us have this gratitude. And thanksgiving. Na araw-araw po, na huwag mawawala sa ipapasalamat mo sa Panginoon ang krus ng Kalbaryo. Kailangan po natin ito We need this. If you really want to understand who He is, you really need to always go back to what He has done on the cross for you. And I think our Lord Jesus deserves a clap offering. Palakpakan naman po natin ang Panginoon na talagang tinanggap ang lahat ng parusa. Bumaba sa lupa, a God who chose to become flesh for our salvation. Beautiful. Am I right? Can you hear loud amen? The salvation of Jesus will always be beautiful. Pag-usapan po natin yung lugar. It's a very beautiful detail. Matthew included the place. Saan daw po sila nag-usap? Ito pong lugar po na ito ay tinatawag pong Caesarea Philippi. Caesarea Philippi. Sabi po doon, when they came to the region of Caesarea Philippi, Jesus asked the question. Alam niyo po ba yung Caesarea Philippi? Ito po isang lugar kung saan po marami pong pagano. Ano po yung pagano? Marami po mga Diyos-Diyosan sa paligid. Doon po nag-worship po yung mga pagans To be specific, si Baal, tsaka si Pan, mga Greek gods. So, napakadami po, mga nag-aalay ng hayop sa Diyos-Diyosan. Titingin sila, meron mga figure ng mga false gods sa paligid. So siguro, imagine niyo kayo yung disciples, parang napapatanong sila, Lord, bakit tayo nandito? Parang abomination to Sa ibang Diyos to bakit tayo nandito? Alam po ba ninyo, sinadya yun ng Panginoon Sinadya ni Jesus, ang dali ng disciples sa Caesarea Philippi, where pagan worship is a normal thing. Bakit po? He asked the disciples, sino ako sa palagay mo? And then Peter boldly confessed, you are the Messiah. Sa gitna po ng lugar kung saan maraming Diyos-Diyosan, sa gitna po ng lugar kung saan maraming patay na Diyos, sa gitna po ng lugar na maraming idolo na pwede nilang sambahin, doon sa lugar na yun, tinanong ng Panginoong Jesus, sino ako sa iyo? And then Peter proclaimed, you are the Messiah. Alam niyo po, gaya ni Peter, ang nais ng Panginoon that we confess that Jesus is Messiah in a place where there's so many small G gods, so many idols that can fake and that can fool you, that they can provide your satisfaction. Alam niyo po, sa mundong ito, marami po mga Diyos-Diyosan na pwede po nating sundan. Akala natin ito magpapasaya natin. Sa atin, akala natin yung pera ang magbibigay sa atin ng satisfaction. Akala natin girlfriend, boyfriend ang magpapasaya sa ating teenage life. Halimbawa, akala natin itong pangarap na ito nakakapagpalayo sa Diyos ang magbibigay sa iyo ng satisfaction. But no! In a world full of false gods, marami po na kinakain na ng social media, na apektuhan ng kanilang anxiety. In this world, full of small G gods, full of idols, Jesus wants you, with Peter, to confess that He is superior about everyone and everything else. Can you hear loud amen to that? Siya po yung superior. Jesus Christ is the only God. He is the only God. Kaya sobrang nakakakilabot po na imagine niyo, doon sa lugar na maraming Diyos-Diyosan, doon, dineclare ni Peter publicly, you are the Messiah. You are the Messiah. The superiority of Jesus. Kaya po, mga kalakbay, lagi po nating tandaan, dinala po sila doon ni Jesus because He doesn't want the disciples to be hiding
Ayaw po niya na nagtatago tayo mga disciples eh. Pag sinabing, ay, maraming mga makasalanan dyan, huwag tayo dyan. Ay, hindi yan sa Lord, huwag tayong pupunta dyan. Ang nais po ng Panginoon, He wants you not to hide, but He wants you to storm off the gates of hell. And you proclaim in every place that He is the Savior. You proclaim in every place that He is the Messiah, that He is the Christ. Ayaw po ng Diyos na matatakot tayo. Alam niyo po, di ba, Matthew 16. Alam niyo po ba na si Luke, di ba, Matthew, Mark, Luke, John. The version of Luke in this story, can we look at that? In Luke chapter 9, verse 18 to 20. Luke 9, 18 to 20. Makikita po ninyo, ito po yung version ni Luke when he asked the disciples. Luke 9, 18 to 20. So, who do you say the crowds I am? Next verse. Sabi dito, some say John, Elijah, and others. Next. But what about you? Who do you say I am? And then Peter answered, God's Messiah. Ito po yung version ni Luke. Are you still with me? Can I hear aloud? Yes? And then, after po sinabi ni Peter yan, sabi po niya sa verse 24, for whoever wants to save their life will lose it. Whoever loses their life for me will save it. What good is it for someone to gain the whole world and yet lose or forfeit their very self? Verse 26, whoever is ashamed of me and my words, the Son of Man will be ashamed of them. The Son of Man will be ashamed of them. Kaya mga kapatid, ang nais ng Panginoon ay hindi ka nagtatago. Hindi ka secret agent. Alam niyo po yung secret agent? Di ba yung mga spy movies? Secret agent. Sa umaga sila ay car salesman. Sa gabi sila ay gunman. Hindi po tayo secret agent. But the Lord wants you not to be ashamed of Him. Kaya din po niya doon dinala para makita niya if the disciples will be bold enough, courageous enough to declare the superiority of Jesus. Can I hear loud amen to that? Palakpakan naman po natin ang Panginoon because He is superior with everything, above anyone and above anything else. He's the only one who can save you in every situation that we are in. That is why number 3, ikatlong bagay po. Una, balikan po natin, ano po yung mga bagay na nakaka-apekto po sa ating pagkakaunawa? Sino ang Panginoong Jesus? First, yung subjective, which is yung experience. It's a very important thing. You need to always experience God. Be sensitive. Ikalawa po, ito po yung God's revelation about Jesus. The truth that He is the Savior. Yung katotohanan that He alone can save. And the appreciation of the salvation. Muli, pag dumating po kayo sa punto na hindi na kayo nagpapasalamat sa Diyos about what He has done, you need to go back. Last but not the least, yung sagot po ni Peter, tingnan po natin. Sabi po ni Peter, you are the Messiah. Tingnan po natin yung verse. You are the Messiah. Tapos ang sabi rin po niya, hindi lang po you are the Messiah, kundi earlier verse, verse 16. Sabi, you are the Messiah. Hindi lang po yun, kundi you are the Son of the living God. Nakita niyo po ba? Are you still there? Can you hear loud? Yes? Alright. So, you are the Messiah. Ngayon naman po, sabi niya, the Son of the living God. Sabi po dito ni Peter, one of his declarations about Jesus is, He is the Son of the living God. Anak. Kinilala po ni Pedro yung pagiging anak ni Kristo ng Diyos Ama. At alam po ninyo, ang sabi ng Biblia, anyone that will be in Christ, ito pong regalo ng pagiging mag-ama ni Kristo at ng Diyos Ama ay ma-extend sa'yo. Grabe, sa'yo. Sa atin. And to this point, makita po natin, yung naging resulta, tingnan po natin sa verse 17 and 18. Anong naging resulta nung kinilala niya? Sabi po dito, for this was not revealed to you. And verse 18, sabi po niya, and I tell you, on this rock, I will build my church. Tapos sabi niya, I will give you the keys. Lahat ng iyong sasabihin, everything that you will bind, will be bound in heaven. Everything that you will lose in heaven. This was the extension of the sonship of the Lord Jesus Christ. Sabi po sa John 1:12, lahat ng kikilala sa Panginoong Jesus, lahat ng tatanggap sa Panginoong Jesus, ay magkakaroon ng karapatang maging anak niya. So ikatlong bagay po, last but not the least, hindi lang po yung experience, hindi lang po yung revelation ng Diyos, the objective truth about Him, kundi last but not the least, that will affect our understanding of Jesus is that. Third point, the followers' relationship
with Jesus. Followers, relationship with Jesus. The beautiful thing about being a follower of Christ is that you are not just a servant. Hindi ka lang alalay. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka lang alalay. Ikaw ay prinsesa. Siyempre sa lalaki, prinsipe po, no? Ikaw ay prinsesa, ikaw ay prinsipe. Alam niyo po, napakasarap pong tanda, napakasarap pong balik-balikan ng katotohanan ito. Ang third and least that will affect our understanding of who Jesus is, ay kung babalik ka sa kung anong naging relasyon mo kay Kristo. Ano po ibig sabihin nito? Kinilala po ni Peter yung pagiging anak ni Jesus sa God the Father. And this extends in John 1:12 na tayo din po ay magiging anak na rin ng Diyos. Alam niyo po, in the Garden of Eden, in the book of Genesis, in the Garden of Eden, na-discuss ko po doon last week sa rest. Di ba we're talking about the invitation of Jesus? On the seventh day, God rested. No? Nagpahinga ang Panginoon. Dahil ang pahinga ay parte ng original na disenyo ng Diyos. Kaya after nung kasalanan, nalayo po tayo sa Diyos. Kaya di ba kung mapapansin mo po, kung wala sa presensya ng Diyos, hindi ka makapahinga. Tama po ba? Yung iba po mukhang napapahinga na ngayon, ano? Pero tama po ba? Wala yun sa presensya ng Diyos, hindi ka makakapahinga. Kasi nalayo sa Diyos eh. Alam niyo po ba, hindi lang po pahinga ang kasama sa original na plano ng Diyos, kundi yung pagiging anak. Sobrang close po ng tao at ng Diyos. Genesis, in the book of Genesis, you can see the closeness of mankind and God. And then, sin. After sin, that relationship was broken. Nawala na po, hindi na po tayo anak ng Diyos. Tayo po'y nasa kadiliman na. Kaya po ang tao talagang ayaw natin sa kadiliman eh. Gusto po natin mapalapit ulit sa Diyos. Gusto natin makuha mga biyaya ng Panginoon. So we do everything, pero hindi po sapat. Lahat po ay kulang. And that is why when Jesus came, binigyan po niya tayo ng pagkakataon na gaya niya. He's the Son of the living God. Ikaw din, sa pamamagitan ni Kristo, you are now a son and a daughter of the living God. Can I hear a loud amen if you appreciate this? Amen! No, ikaw ay anak na ng Diyos na nakakakilabot po. Ang katotohanan, dati po tayo hindi na sa Diyos eh. Hindi ka na sa Lord literal. Hindi na ako sa Lord literal. Kahit anong bait mo, kahit anong ginagawa mong mga bagay na makakatulong sa iba, kung ikaw ay hindi mo maintindihan ang katotohanan ito, we are not part of the family of God. Kaya alam niyo po, sabi po ng isang author, meron po isang book, it's called Knowing God. There's a book called Knowing God. Sabi po ng author, si J.R. Parker, and I quote, hindi ko po nahinda sa PowerPoint, but you can just listen. Sabi po niya sa kanyang libro, if you want to judge how well a person understands Christianity, kung gusto mo raw malaman kung gaano nauunawaan Christianity, find out how much he makes of the thought of being God's child and having God as his father. If this is not the thought that prompts and controls his worship, his prayer, and his whole outlook on life, it means that he does not understand Christianity at all. Kung gusto mo raw po malaman kung gaano mo naunawaan ang Christianity, tignan mo kung ang unang lalabas sa kanyang isipan ay yung pagiging anak ng Diyos muli. Kung hindi daw po ito ang unang lalabas sa ating puso't isipan, kung hindi raw po ito ang nagkocontrol sa ating worship, sa ating prayer, sa ating pananaw sa buhay, we need to rethink. Because Christianity is all about us being back again in the family of God. No? Hindi ka na kailanman mangungulila. Iwanan ka man ng ama mo rito sa lupa, iwanan ka man ng ina mo rito sa mundong ito, pero ang Diyos Ama, hindi ka niya iiwan. Hindi ka niya pababayaan. Are you there? Are you there? The Lord is our Father in heaven. And you know, in the book of Luke, He's telling us, it's the pleasure of the Father to give you the kingdom. It's the pleasure of the Father to give you the kingdom. Hindi mo na kailangan mag-alala sa baon. Di ba? Hindi mo na kailangan mag-alala kung may sasama ba sa'yo sa mga pagsubok. Dahil ang Diyos mo, yung mismong pinanggagalingan ng lahat ng biyaya. Alam po ninyo, ang isang Kristiyano ay yung nabalik sa pamilya ng Diyos at this should change everything. This should change everything. Dapat po mabago po yung ating pananaw sa buhay. Mabago yung ating pananalita. Dapat mabago yung ating mga gawi. Are you there? Nandiyan po ba kayo? Dahil anak ka na ng Diyos, dapat merong mabago. Kasi anak ka na ng Diyos eh. Nabalik ka sa pamilya ng Diyos. And that is why it's very important.
Hindi mo na kailangang patunayan ang sarili mo. Hindi mo na kailangang maghabol sa security. People are insecure. People are lonely. And people chase to things, they're chasing at things that they think that will give them security. But right now, the message of God to each and every one of us, you have a Father in heaven. Your days of chasing them over. Your days of chasing them is now over. Your days of chasing things that you think that will give security and joy to you, it's finally over. Dahil ngayon po, anak ka na ng Diyos eh. Alam po niyo, di ba, sabi sa 1 Peter 5:7, cast all your anxieties on Him because He cares for you. Anxiety. So many people are being anxious because they're trying to prove things. Naranasan niyo na po ba na magkaroon ng anxiety because you're trying to prove things? You're trying to prove something to your father, to your mother. You're trying to prove something to your teacher. You're trying to prove something to your boss, to your colleagues.